Hala ka, si Ramon Ang daw ang planong gawing presidente? Hindi si VP Inday Sara Duterte? Hala, totoo kaya ito mga kababayan? So basahin natin yung buong ulat. Pumalag dito si Kong Pulong Duterte no sa plano na ito. Sino kaya ang nagpakalat ng ganitong impormasyon? So ito nakapost sa ang balita ngayon. Sabi dito, Ramon ang planong gawing presidente? Pumalag si Kong Pulong Duterte sa umano'y planong military back reset na maglalagay kay Ramon ang bilang caretaker president. Tinawag niya itong unconstitutional at oligarch takeover. Nako, baka itong gagawin nilang rally sa November 30 may gagawin silang kakaiba mga kababayan kasi may sinasabi sila na hindi daw welcome ang mga DDS tsaka mga loyalista sa gagawin nilang rally sa November 30 mga kababayan. Naku, mukhang may plano na itong mga dilawan na. Ito na kaya yung sinasabi nilang RevGov mga kababayan. So abangan natin sa November 30. So basahin natin yung buong ulat. Sabi dito, Kong Pulong pumalag sa umanong planong gawing presidente si Ramon Ang. Nagbabala si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte laban sa umano'y military back reset na naglalayong magluklok kay San Miguel Corporation President Ramon Ang bilang caretaker president. Isang ideyang tinawag niyang alarming and outright unconstitutional. Mali naman talaga to mga kababayan. Ayon sa 1986 Constitution na ginawa ng mga oligarchs nitong mga Dilawan at Pinklawan sa pangunguna ni Cory Aquino na kapag natanggal sa pwesto ang presidente, ang papalit is yung vice-presidente. Bakit itong constitution na ginawa nila ay tila binabaliwala na nila mga kababayan? Dahil ayaw nila sa Marcos, ayaw nila sa Duterte, gagawa sila ng sarili nilang leader. Paano yung ibang tao na gusto sa mga Duterte? 'Di ba? Ang dami pa ring mga tao na gusto ang mamuno ay ang mga Duterte mga kababayan. Pero dahil dito sa gusto nila, akala nila walang media ngayon, walang mga social media, hindi katulad dati, kaya pa nilang kontrolin no yung sitwasyon. Kaya nilang bilogin yung tao. Dati nga doon nagbibigay ng burger para pumunta lang daw doon sa EDSA. So ngayon di na yun mangyayari mga kababayan. So malabong mangyari ito. Pero di natin alam kung ano yung kahihinatnan nitong gagawin nilang rally sa November 30. Kasi sabi nila ano daw to hindi naman nila pinapanawagan na mag-resign si Bongbong Marcos, pero dahil sa siniwalat ni Senator Amy, baka nagbago itong mga isip nila. So basahin pa natin mga kababayan. Sabi ba dito, ang recent Politico report na si Ramon Ang ay ang caretaker president daw sa isang military back reset ay nakakabahala at tahasang labag sa konstitusyon, pahayag ni Pulong Duterte. The recent Politico report claiming that Ramon Ang is being eyed as a caretaker president in a supposed military back reset is nothing short of alarming and outright unconstitutional. Alam kaya to ni Ramon Ang mga kababayan? Baka mamaya hindi ito alam ni Ramon Ang, sinisiraan lang din siya mga kababayan. Sabi dito, ayon sa kongresista, kung totoo ang report, malinaw na pagtangkang manipulahin ng mga malalaking negosyante ang direksyon ng pamahalaan. Kung totoo ito, nakikita natin ang pag-atake ng makapangyarihang negosyante para impluwensyahan
kontrolin at posibleng idirekta ang pinakamataas na antas ng gobyerno. If true, then we are witnessing a full-blown attempt by powerful businessmen to influence, manipulate, and possibly direct the highest levels of government. Ayan, tinawag pa niya itong corporate capture of the state at hindi demokratikong proseso. Ayan mga kababayan. So, grabe no? Kung totoo ito mga kababayan, nako. Sayang naman yung mga bumoto, no? Ayaw mo na nilang testingan si VP Sara Duterte kahit 3 taon lang, no? Kung hindi talaga maayos, 3 taon na lang naman, di magbotohan, di ba? Hindi yung ganito. Sabi dito, ibinunyag ni Pulong na nakatanggap siya ng impormasyon sa isang kilalang negosyante, ang personal na nag-pressure kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para magbitiw. At inaakusahan ding pinapondohan ang grupo ni AFP Chief Romeo Browner. Hala, talaga? Nako, delikado ito. Nagpapapondo? Nako. Totoo kaya ito sinabi? Sabi, ibinunyag din ni Pulong na nakatanggap siya ng impormasyon sa isang kilalang negosyante, ang personal na nag-pressure kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin para magbitiw. Kaya nagbitiw si Lucas Bersamin. At inakusahan ding pinupunduhan ang grupo ni AFP Chief Romeo Browner. So, inakusahan mga kababayan. Sabi pa dito, Anya, the oligarchs are back and they're not even trying to hide it. Giit ng kongresista, hindi negosyo ang Pilipinas na pwedeng i-reset kapag ayaw na nila sa takbo ng pamahalaan. Tama, dapat sundin pa rin mga kababayan ang proseso, no? Duterte nga sumunod kahit na inaano na sila, no? Kasi Inday Sara kahit mag-isa na lang talagang nilaban niya mga kababayan. Tingnan nyo ngayon nangyari, bumaligtad sa kanila na ngayon ang sisi ng taong bayan na dati pinapahiya nila si VP Sara. Sabi pa dito, ipinaalala niya na malinaw sa 1987 Constitution kung matanggal ang Pangulo, ang Vice Presidente ang dapat pumalit, hindi isang negosyante. Tama mga kababayan. Nakalagay yun sa Constitution ng Pilipinas na kapag natanggal ang Pangulo, Vice Presidente ang papalit. Ngayon may lumalabas din na balita na Revgov Lenny naman daw pagka military takeover si Gibo Teodoro, pag naman snap election ay si Tito Soto daw mga kababayan. Yun yung mga lumalabas ngayon, di ba? Daming kuwapasok ngayon sa mga utak natin. Talagang ang gulo ng Pilipinas mga kababayan. Bagsak na nga ekonomiya natin, ang gulo pa. Sabi dito, the Philippines is not for sale. The presidency is not a corporate seat. Hindi kami natatakot, hindi kami susuko, at hindi namin hahayaang maging laruan ang bansa natin. Ayan, hinimok rin niya ang uniform personnel na protektahan ang Constitution at huwag magpapasilaw sa pandaliang yaman. Ayan, yun po yung statement ni Kong Pulong Duterte mga kababayan.
So, ano yung pahayag nyo dito sa kanyang mensahe, no? Na kanyang natuklasan, mga kababayan, na ito nga di umano ipapalit daw na presidente ay si Ramon Ang. So, anong comment nyo dito, mga kababayan? Kung pabor pa kayo dito na hindi sundin yung constitution, o dapat sundin ang constitution ng Pilipinas, mga kababayan? So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din ang ating channel. Maraming salamat po, mga kababayan.